things. You may all be seated. May gagawin ng Diyos ng mga amazing things. Kaya naghahanap siya ng mga tao na nagko-consecrate ng sarili nila. Yung tinatalaga yung sarili nila upang gamitin ng Father God in this time and season. Sino sa inyo ang walang talent, walang gift, walang kaloob, walang skill? Meron ba dito walang kaloob, walang gift, walang talent? Sino rito ang merong gift, merong talent, merong kaloob, galing sa Diyos? Naniniwala ba kayo na the anointing of God ay para sa iyo? Tanong nyo katabi ko, kailan mo gagamitin? Ngayon na! This is your time and season. And we shall use it. Amen. Hallelujah. Gusto ko mo lang i-establish na ang Diyos ay isang tatay at ako at ikaw ay isang anak. Pwede mo tawagin si Israel? Ayan. Pakibibig niya si Champ dito. Para meron tayong live na realistic na illustration. Tatanungin ko kayo, ha? Okay. 1 John chapter 3 verse 1 says, 1 John chapter 3 verse 1, ang sabi noon, napakalaki ng pag-ibig ng Father God na tinawag na tayong mga anak. At ganun nga tayo. And that is what we are. And that is very important. Hindi lang tayo figuratively children of God. Hindi lang tayo metaphorically anak ng Diyos. Tayo ay talagang anak ng Diyos. Pag sinabing kayo ay mga tupa at ang Diyos ay pastor, figurative yun, metaphoric yun. Kusundan niyo mo? Pag sinabi na ang Diyos ay magtatayo at kayo ang building at mga bato na pinagsasama-sama upang itayo ang building, metaphoric yun. Okay? Pag sinabi ang Diyos ay hari at tayo ay kanyang mga nasasakupan, may pagka-metaphoric yun. Pero ito hindi metaphoric. God is a Father and we are His sons and daughters. Timely message na pinangaral natin about orphans and prodigals. Bago dumating ang panahon nito, alam niyo kung bakit? Panoorin ninyo. Tatanungin ko kayo. Para makasin ko. Si Champ ba ay mag-worry kung ang kanyang diaper ay maubos na? Tinatanong ko kayo. Hindi po. Lalo kayo na bata pa. Okay? Si Champ ba nag-worry pag ang diaper niya maubos na? Hindi po. Napatingin siya gano'n. Nakuda naman anak. Si Champ ba Si Champ ba nag-worry kapag mauubos na yung kanyang gatas? Hindi po. Ha? Hindi po. Okay. Si Champ ba mag-worry kasi wala na siyang maisuot, labahan na yung mga damit niya? Hindi po. Is this child will worry of what he's going to eat, drink, and wear? Ha? Mag-worry ba siya? Hindi po. Si Champ ba mag-worry kung merong hayop o taong o anumang panganib sa kanyang paligid? Hindi po. Hindi. Hindi niya kasi alam eh. Pagkasama mo ang tatay mo at merong tumutukso sa iyo sa kalsada, o nanay mo, kasi minsan wala si tatay, kasama mo, malakas pa loob mo, kasama mo ang nanay mo, kasama mo ang tatay mo, eh nung dumaan ka, hindi mo kasama ang tatay mo, tinukso ka ngayon, tapos sabay inapi-api ka. Ano nasa isip mo? Sana kasama mo ang tatay mo. Sana kasama mo ang nanay mo. Gusto ko i-establish sa panahon ito, bakit hindi siya mag-worry sa kanyang kakainin, inuminan na gamitin at proteksyon ng kanyang pagkatao? Pagkabat, siyempre, pag lumaki siya, lumaki tayo, meron tayong responsibilidad. Tama naman dapat ang ating gawin, nasa tama tayong lugar, nasa tama tayong pangyayari. Hindi naman tayo nagbabaliwala at inahantad ang ating sarili sa panganin. Nasundan niyo po ako. So, bakit hindi siya nag-worry? The Bible says, sabi ni Jesus, the Father knows.
Malinaw. Napaka-importante yan. At kung bakit? Ang mga orphans ngayon, kinakabahan at nag-worry. Pero totoong anak ng Diyos, mag-worry man, hindi matutuloy. Amen. Kasi alam niya, I'm a father in heaven. Yes. What I'm going to eat, what I'm going to drink, what I'm going to wear. Ang orphan, pakinggan ninyo, marami sa loob ng churches, kailangan na talagang mag-born again ulit. Kasi, they continue to be orphans. Huwag ka naman mag-judge. Paano mo malalang orphans? Pag nag-worry ka at natakot ka, sa kakainin, iinumin mo at dadamitin. Ngayon, naganito na ang panahon. After all, the closure ng ang mga commercials natin, kumpanya natin, trabaho natin, at ang paligid ay tahimik, walang activity, walang negosyo, walang pumapasok na pera. If you worry, come on, are you hearing me? In the church, if you worry, that is a sign that you are becoming an orphan. Napupunta ka sa pagiging orphan. When you fear, napupunta ka sa pagiging orphan. Kaya kailangan itulak mo yun. Everybody say, hindi mo tinatanggap yun. Bakit hindi mo tatanggapin? Because the Father knows what you need. That is a verse in the Bible, or ako lang kayo sabi? Is that a verse in the Bible? The Father knows what we need? It is a verse in the Bible. So, anong meron sa chunk na dapat meron tayo? The mind of a child. Hindi childish mind. Di ba po yun? Yung childish mind, yung isip bata. Hindi po yung tinutukoy ko. Kundi kaisipan ng isang anak. Mind of a child. Tanungin mo katabi mo. I pray na meron kang mind of a child. Ano yung mind of a child? Meron akong tatay, bahala siya sa gatas ko, bahala siya sa lampin ko, bahala siya sa protection para sa akin. I do not worry about it. That's the mind of a child. Kaya nga, ang orphan, iniisip at nag-aalala kung may kakainin siya sa tanghali, may kakainin siya sa hapunan, kung meron siyang dadamitin. Ganyan naman nasa kalsada, wala ang mga magulang. Nagtatanong sila at kinakabahan. Ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming dadamitin? That's an orphan! Are you following me? And we are not orphans because we have a Father who loves us. And the love of the Father is so great that He calls you as His children. And the Bible says, and that is what we are. Alam niyo ba, yung pasok ng, and that is what we are, yung pagkakasabi niya dyan, katulad yan noon, in Him we live, in Him I live, in Him I move, and in Him I have my being. Yung esmen doon, yung I am doon, yan din yung we are doon. Kaya yung pagpinersonan mo, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa akin na tinawag niya akong anak at ganun nga ako, and I am. That's not figurative. Ang isang malaking pagkukulang ng churches at ng mga nagturo, kasama ako doon dati, ay parang ang pagiging anak ng Diyos ay isang figurative speech. Metaphor. I tell you it's not a metaphor. And that is what we are. We are God's sons and daughters. Only in this kind of relationship. As of God is our Father, we are sons, and we are brothers. Pakinggan ninyo ha, itong klaseng relationship na ganito, ang tatagal sa panahon ganito. A regular, traditional, denominational, institutional, organizational, religious church cannot have and cannot contain what is about to come. Hindi kaya tagalan. But when we are family, and you know that God is your Father, my God shall supply all my needs. Pakinggan. His needs shall be supplied, not according to his, kung may pocket man siya, but according to the pocket, the supply of his Father. Kaya sabi ko sa katabi mo, huwag mong laging tingnan yung butaka mo. Tingnan mo yung butaka ng tatay mo. Hello? Nasanan niyo po ako? Kasi yung bank account natin, siyempre sarap pumila sa video, di ba? Sarap pumila, di ba? Wow, kasi first week, binaka. Third, second week, binaka. Ako na-extend. Ay, tama. March, tama.
And next day, another 15 days. Naku. Eh di ano po, sige, pwede na rin. Pagkasayin natin, hanggang every 15. And next day, pag tinignan mo yung bank account mo, talagang tinignan mo, ano naman nangyari? Bakit ganito pa, ganito pa? At puti na. So pwede na kayo mag-away. Everybody say, wag mo kumawayin. Huwag ka maingay sa akin, huwag ka magalit sa akin. Hello? Nasundan nyo, hindi lumalabas ang pera pag nag-aaway. May nakarinig ba sa akin? Pag nag-aaway tayo, katulad ng kalapati, pag maingay ang bahay, lumilipad ang biyaya. Lumilipad ang payabaan. Pakinggan nyo, walang bahay na may kalapati, na tumigil ang kalapati roon. If you want the Spirit of God to stay in your house, let the presence of God be there. Peace, joy, and righteousness, and shouts of joy and victory are heard from the house of the righteous. That is the truth. So, siya, magtitiwala siya. My Father knows my name and shall supply. Okay, kaya ako natawa kasi si Ayel naman, tumingin kay Mama God. And the mama, our mother of perpetual health, continuous health. Okay. So what I need is, everybody say, faith of a child. Yung isa kanina, mind of a child. Kailangan ganun tayo, may papaya ko, mahal ako ng tatay ko, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako babayaan. You will supply all my needs. Paghariin ko na, hayaan ko lang siya ang maging tatay ko. Hayaan mo siya maghari sa aking puso. At lahat ng itong pangangailangan ay dadagdag lang sa akin. Papalad na may magandang relasyon sa tatay nila. For their father will always take good care of them. At minsan nga, kahit hindi magandang relasyon mo sa tatay mo, nakatingin pa rin yan sa malayo, tinitingnan kung kaya mo ba. Naniniwala kayo? At nakatingin sa malayo ang tatay mo kung kaya mo ba. Pag hindi mo na kaya, makikita mo gagawa siya ng paraan, pero hindi niya nung pakikita kagad sa'yo. Okay? We need the mind of a child to survive and soar high and be productive and be victorious sa panahon ito. I say we need a mind of a child that we have a Father. And that Father is the Almighty God na walang ubos ang kanyang kakayanan at kapangyarihan. Nothing is too difficult for our Father. Nothing is beyond the power of our Father. Wow! Ang sarap naman. Pag ganyan mo ang tatay mo walang umusan. Anak, mag-overtime pa ako. Anak, nasasali pa ako sa paluwakan. Antayin mo yung aming yung sweldo ng paluwakan. Okay? Anak, manghihirap pa tayo. I tell you, Yahweh Elohim will not do that. Hindi siya nangihiram, hindi siya nag-overtime, at hindi rin siya sumasali sa paluwagan. Ano yung gusto niya? You are assured that your Father in heaven shall take good care of you. Walang kulang sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa bahay natin, minsan may kulang. Pero sa bahay ng Father God, walang kulang. Naniniwala kayo, kung pumalak pa kayo, sumigaw kayo, Amen! Totoo yan! So I would like to establish that. We need a childlike faith, the faith of a child. Ang bata, hindi marunong magrason ng sarili niyang pagpaplano at kaisipan kapag nangako na ang kanyang mga magulang. Naniniwala kagad siya. Tanungin mo katabi mo, ikaw ba naniniwala kagad? O marami kang rason, paano kung ganoon? Eh, nasaan ang mga? Marami kang tinitingnan. Kaya nga sinasabihan tayo ng Diyos, in His Word, live by faith and not by your sight, not by your feeling, not by your hearing. Because pag tinuksan mo yung news, lagi na lang parang papunta sa palala ng palala. In Jesus' name. Are you with me? I'm here under the anointing of the Spirit of God to preach the good news of the kingdom of God. I say good news. But the first thing is for you to believe the good news. Kahit may good news, if you don't believe, it won't do you any good. But you have to open your heart and believe. When there's a good news, believe it.
childlike faith. Alam niyo kung bakit? Madali sila maniwala. Pag nangako ka sa bata, sa birthday mo, maghahanda tayo. Pero, I tell you, kailan ba birthday niya? Sabihin mo nga, October 15 ba siya, no? Ikaw? Ha? 15? October 11. I tell you, July pa na. Ang birthday ko, October 11. October 11. October 11. October 11. Huwag ka mga ng mga, I tell you, ahawakan ng bata yun. Alam mo bakit? Sinabi ng tatay ko. Paniwalang-paniwala o hindi naniniwala? Paniwala, No, yung childlike faith. Sabi mo sa tabi mo, sana gano'n na lagi. Paniwalang-paniwala. Alam mo kung bakit? Kasi wala pa, masaya ka na. Pero kapag hindi ka naniniwala, October 11, malayo pa, ngayon pala malungkot ka na. Anong gusto mo? Malayo pa, masaya ka na? O malayo pa, malungkot ka na? Tinatanong ko kayo. Wala! Eh di pagdating ng October 11, tiyak ang Father God will provide and bless us. Amen? And that is very important. Kaya hindi ba, malayo pa eh. Nagkakapa na. Natatakot na sila. Nalulungkot na. Hindi na nila, pakinggan, hindi na nila enjoy yung today. Ano sabi ko? Hindi na enjoy ang bakit? They're already worrying today of what is about to come tomorrow. But if you have a childlike faith and you believe your God, your Father is able to do exceedingly beyond you can ever ask, think, or imagine, then when malayo pa, you are already enjoying it today. Amen. At gusto ko yun. Malayo pa, na-enjoy ko na. Hindi malayo pa, nalulungkot na ako, takot na ako. Bababa ang immune system natin kapag lagi tayo na-stress. At bawal ngayon mababa ang immune system. Lahat ng mababa ang immune system, may edad na, may sakit. Ay nanganganib sa virus na COVID-19. So that is why you need to be joyful. You need to be happy. So that you will always have a strong immune system and a strong spiritual life. Amen. If you worry, if you fear, at yun ang gusto ng kaaway, at gusto ng mga nagmamanipulate ng mundong ito, matakot tayo, mangamba tayo, ma-stress tayo, ma-expose tayo sa 5G, 4G, EMF, para tayo weak immune system. Nag-worry ka, lagi ka nag-internet, hindi ka kumakain ng ayos, junk food, malakas ang immune system, mahina. Tatamaan ng COVID-19, hindi. You should know. Kaya kasama mo yan. Sabi mo sa tabi mo, alam mo ba, hindi nagtatakot lang yun. Talagang pinagsasama-sama yan. Kaya putok ngayon ng virus, bagsak ang immune system. Puyatan ng puyatan, kulang sa kulong, kulang sa vitamins, expose sa EMF, nag-worry, takot, lagi nangangamba. Ano asahan mo? You need to be peaceful. You need to be joyful. You need to have faith and courage and hope. Amen. Take good care of your body. Take good care of your spiritual life. Take good care of your emotion. Sino rito may sama ng loob, may galit? Nako, kandibig ka. Mababa ang immune system. Maganda ang immune system ng isang taong may galit. Sagutin niyo ako. Sagutin niyo ako. Mataas, maganda, o malusog ang immune system, o mababa ang immune system ng taong may galit. Mababa. Kaya kita nyo, pag sino rito ang nagalit na gusto, na hindi na mailabas, nilagnan ka sa upuan mo. Sino? Sino nangyari yun? Yung sobrang ngit-ngit mo, sobrang galit mo, tapos hindi mo mailabas, nilagnan ka sa mismo pinaupuan ko. Nangyari yun sa akin. So, you must not allow, you must not allow that na magalit ka. May pagkagalit na dumating siya, itakwil mo agad. Pwede kang magalit, pero huwag ka magkasala. Don't allow hatred. Sino rito may malaking utang ng mga tao sa iyo? Maraming tao ang nangangailangan. Pag may utang sa iyo, tapos ngayon hindi ka binabayaran. Ako magpatawad ka, bababa ang inyong system mo.
Mamaya sabihin ko sa inyo, hindi kaya to ng hiwa-hiwalay. Kailangan dito, everybody say, family. Everybody say, togetherness. Yan salita na yan, marinig nyo sa buong mundo pagkatapos ng mga dadating ng mga araw at buwan. Togetherness and being a family. Masusupanin. At mauna tayo because we are a family and we are together. We are sons and daughters. We are FG2G family. Amen? Pakinggan ninyo. Because ang haharapin natin ngayon, hindi pa nililift ang quarantine, pero pag-lift niyan, tatakbo pa ang araw, May, June, July, pagdating ng katapusan ng July, August, diyan na mararamdaman kung ano ang resulta ng nangyari, pinatigil ang trabaho at pinatigil ang kumpanya dahil lamang sa virus na wala naman halos ang namamatay, 400, pinatigil mo milyon. Hindi mo pwedeng may ibang paraan. Katulad ng i-test na lang yan lamang ng tao o maging responsible na ginawa ng Japan and Germany. They did not stop their economic or commercial and their businesses. Okay? So what I mean is that kung ngayon, ito nangyayari sa atin, mini-brace tayo. Everybody say, natatatag pinapalakas. Pinatama ang isip. Everybody say, mindsetting. Everybody say, preparation. Iyan po ang ginagawa ko ngayon. We are setting our mind. We are preparing ourselves. Okay? So that we can respond and act accordingly. We need to establish our faith na tayo ay anak ng Diyos and God is our Father. We need to have a mind na tayo ay anak. Hindi ka member, hindi ka attendant, hindi ka disciple lang, hindi ka Christian o born again lang. Ikaw ay anak ng Diyos. Ay lang. You and I must have that kind solid conviction. Dahil hihingin yan. Pag medyo hindi mo na nakikita yung dapat at gusto mong makita, hindi mo na nararamdaman ang dapat mong maramdaman. Abang ay naobserbahan at gusto mong maobserbahan ay hindi mo na nakikita. Maaalala niyo ang message na ito na dapat pala lagi kong maalala that God is my Father and I am His child. Because only then you will not worry. Only then you will not fear. For fear is cast out by the love of the Father. Pag ang tatay na niyan, malakas ang loob ng anak. Ano ang takot at pangamba niya, nawawala. Basta si tatay na niyan. O si nanay na niyan. Caregiver na magpuprotect sa kanya, na magpuprovide sa kanya. Pag wala yan, isusolo ka, I tell you, mahirap nag-iisa. Sabi mo sa kami mo, mahirap nag-iisa. At yung iba, ang iniisip nila, para silang nag-iisa. Hello? Tanungin mo, katabi mo, ikaw ba ang mindset mo para lang nag-iisa? Ikaw ba mindset mo? Alam niyo yun ba? Kahit nasa gitna ng karamihan, ang feeling nag-iisa. Ano kung bakit? It's a mindset of being an orphan, being alone. Everybody say, I am not alone. I am not alone. I am in the family of God. And God is my Father. God is my Father. And my brothers and sisters are here. Everybody say, we are together. We are family. We are family. Now let me release a prophetic word. May message kasi, may instruction, may prophetic word. Sa Joshua, I think chapter 3. Chapter 3. Patawid na sila ng Jordan River papunta sa Jericho. So nakikita na nila si Moses, namatay na. Ano nangyari kay Moses? Namatay na. So si Joshua na yung muna. Kailangan ma-prove ni Joshua siya ay talagang leader. So ang Diyos sasamahan siya. Okay? So patawid sila ng Jordan River, papunta sa Jericho. Sa Gilgal, titigil sila para i-circumcise. So nung patawid na sila, nung naghanda sila, si
sinabihan na sila, 3 days bago sila umalis, ilang araw? 3 days bago sila umalis. Umikot na nakapabayo, o umikot na yung mga nag-announce. Sabi sa kanila, 3 araw mula ngayon, tatawid tayo ng Jordan. Ganito ang inyong gawin. Mauuna ang Ark of the Covenant. Ano ang sabi? Okay. Nasa balikan ng mga priests and Levites. Tatayo sila sa Jordan River. Matutuyo ang Jordan River, tatayo sila sa gitna. Hayaan yung mauna ang Ark of the Covenant. Anong gagawin? Hayaan mauna ang Ark of the Covenant. And then, pag nauna na, sabi sa kanila, move out and follow it. Anong gagawin? Move out and follow it. Pakinggan. Eto ngayon. Move out and follow it so that you will know where to go. Ano yung ibig sabihin pag binaligtad mo? Pag hindi mo tinignan yung Ark of the Covenant, hindi ka nakatingin kung nasaan yung Ark of the Covenant, you will not know where to go. Tanungin nyo, bakit po? Dahil ang sabi ni Joshua, at ito rin ang sinasabi sa atin ng Father God at ng Panginoong Jesucristo, hindi pa tayo dumaan sa daanan ito. We have never passed this way before. Yung mga matatanda natin, namatay na, sila tatay, sila mama, World War II, panahon ng gera. Sino rito ang naranasan o na-witness ang World War II? Meron ba? World War II. Okay? Wala, di ba? So, hindi pa tayo nakaranas ng klase ng krisis, nagtigilahan. Para tayong tinamaan ng disaster, para tayong tinamaan ng gera, para tayong tinamaan ng dilubyo sa nangyari ngayon. Kaya nagpapalag tayo, nakatira tayo sa Goshen, and there is no salot in Goshen. There is no darkness in Goshen. There is no death in Goshen. There is no plague in Goshen. There is blessing, there is light, there is abundance, there is power in Goshen. Kaya doon natin makikita tama ang sinasabi ng Diyos. Pwede pala na kahit nasa isang lugar, pag-hiwalayin. Pagkasama sila, we are in the same place, in the same earth. Pagkasama sila sa Egypt, pero in Goshen, which is part of Egypt, there is blessing, there is light, there is forgiveness, there is all kinds of abundance and protection sa Goshen. So sabi mo sa tabi mo, manatili ka sa Goshen. Pag lumabas ka doon, sumali ka sa Egypt, ano mangyayari? Plague will come, darkness will come, death will come. Maniwala po kayo. Kaya lang tayo ganito is because we are in the presence of God. At pinapractice tayo ng Diyos, sinasali tayo ng Diyos. Dahil pagdating ng July at August, hihilingin mo at sasabihin mo, buti na lang, nasanay kami. Because pagdating noon, hindi na ganyan na makikita mo. Pagdating ng July at August, magre-react na ang mga tao. Magre-react na ang negosyo. Magre-react na ang gobyerno. Magre-react na ng hindi maganda. But those who have the mind of a child, those who have faith of a child, and who live in Goshen, will remain in peace, and joy, and abundance, and blessing, and protection. And that's the truth. Hindi ako nagpipreach dito ng magandang sermon para masayahan tayo. Hindi ako nagpipreach dito para ma-entertain tayo. I am telling you what is about to come, and preparing you, preparing me, and preparing them. Minsan nga sabi, ano you know, we know hermeneutics. We know how to analyze the text. We know homiletics. How to construct a sermon. I know. Nagturo na ako niyan. Pero sa panahon ito, hermeneutics and homiletics and all kinds of techniques will not be effective. You need to be prophetic and apostolic. That you know the mind of God, you know the heart of God, and you can prepare the people of God. So, hindi pa tayo dumaan dito. Sino rito nakaranas ng martial law? Martial law, 1972. Taas ang kamay. Martial law. Bibig na sila. Martial law. O ako, martial law. Hindi yung martial law. Pumipila kami. Kita mo Metrocom, pipili may constabulary. PC, wala pa yung
PNP, Metro Combi, City, kung saan nakaikot yan dyan. Konting kibot, dampot. Konting magsalita sa gobyerno, dampot. Konting kaguluhan, dampot. Kulong. Hindi 5,000, hindi 3,000. Kulong. At baka hindi mo na makita ulit yung hinuli. Yun ang panahon ng martial law. Kaya yung World War II, nakaranas yung mga lolo natin, nanay natin. Kami, martial law. Pero tayo dito ngayon sa panahon ito. We've never done. Nasanay tayo sa mall, nasanay tayo sa Jollibee, nasanay tayo sa McDonald's. Ito ang panahon na kung saan ang sarap mag-internet. Kasi ang lakas ng signal. Anong karanasan mo sa World War II? Anong karanasan mo sa martial law? Anong karanasan mo pag dumating na economic depression at wala nang makain at wala nang naghihirap na at hindi malaman kung ano gagawin? Anong karanasan? Pag wala kang karanasan, makinig ka ngayon lalo because you've never gone this way before. Our only way is to fix your eyes on the presence of God, the Ark of the Covenant. Focus on the presence of God. Be sensitive, be alert, and discern. Para malaman mo kung saan tayo dadaan, kailan tatayo, kailan bigilos, so that we'll be at the right place at the right time. At yung sinabi ni Joshua sa kanila, hindi pa kayo dumaan sa lugar na ito. Kaya mag-focus kayo ng isip ninyo, sundan ninyo kung nasaan ang Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant, the pillar of cloud by day, and the pillar of fire by night, ay ang symbol ng presensya ng Diyos. Kumakain ba sila sa desert? Kahit hindi sila tatanim? Umiinom ba sila ng tubig? Kahit wala silang inukay na balon? Kumakain ba sila ng karne? Kahit wala naman silang manukan o babuyan? Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit sila kumakain ng tinapay? Umiinom sila ng tubig? At meron silang karne. 40 years! 6 million! Kaya pala ng Diyos mag-provide ng pagkain sa 6 na milyon ng 40 taon. Nalilanin mo yun? Ngayon, 4 na linggo pa lang. Nag-aalala na ang iba. I tell you, kaya ng Diyos. Manatili ka lang sa ilalim ng cloud of the presence of God. Manatili ka lang sa ilalim ng fire of the presence of God. I-fix mo lang yung mga mata mo on the Ark of the Covenant. So that this week, this season, malalaman po natin how and where are going to go. Which way to go? Saan dadaan? Kailangan tayo makinig. Kailangan tayo maingat. Kailangan tayo sensitibo. Which way to go? We have never gone and passed this way before. Only when we fix our eyes on the Ark of the Covenant, then we will know. Tanungin ko kayo, okay lang ba maligaw sa desert? Okay lang ba maligaw sa desert? Di ba pawalay ka sa group? Ha? Sa desert, wala kang palatandaan. Baka sabihin mo, ito, ganito. Wala kang palatandaan. Desert? So hindi mo alam kung saan ang north, south ang east, kung saan ako pupunta. Kaya kailangan lagi kang kasama. Nakagrupo ka. At ang grupo na yun nakafocus sa Ark of the Covenant. Only then you will know which way to go. It's very critical. Maniwala kayo. Itong susunod na magawa natin. Unless you stay under the cloud of God's presence, unless we stay in the fire, under the fire of God's presence, unless you focus your eyes on the Ark of the Covenant, maninigaw tayo. We will not know where to go. But when we fix our eyes, and then we move out, and we follow the Ark, then we will know which way to go, when to go, how to go. Sino ito ang membro ng tribo ni Issachar? The tribe of Issachar. Alam niyo po ba, bakit nanalo si David sa kanyang mga digmaan? Tanungin niyo po, bakit po? Una, siyempre, anointing ng Diyos na kay David. Huwag mo subukan si David. Kaya ni David, 1,000 kaharap ng tao. 800. Ibang klase. Pag dumating ang anointing ni David, ibang kilos niya, paghawak ng sword, at saka ng javelin. Hello? Diba? So, nanalo siya because the anointing na sa kanya. Pero ang isa sa pinaka, the
dahilan bakit siya nalo ay sapagkat because of the tribe of Issachar. Tuwing susubok si David, bilang general, nagtatanong sila sa tribe of Issachar. Bakit? Tanong ninyo ko, ano po ba meron ng tribe of Issachar? The tribe of Issachar is a tribe that they know they know the time and the season. And they know what to do. They know the time and the season, and they know what the people of God should do. That's a tribe. Kahit matapang ka, may matapang ba dito? Kahit magaling ka, pag wala ka sa timing, you don't know what's happening, and you don't know what to do, and you don't know where to go, and you don't understand what's going on, mapapahamak tayo. Nasundan niyo po ako? We need to know. We need to listen. We need to know the time and the season. So, we have never done this way before. Tama ba na mag-focus sa Ark of the Covenant? Tama ba na sumabay sa kilos ng cloud of fire? Pillar of fire and cloud, pillar of cloud. Tama ba sumunod? Pag umangat yun, angat din. Pag kumilos, pag lumakad-lakad, pag sinabing tigil, pag sinabing angat, alis ulit. Tama po ba yun? Pakinggan ninyo, hindi pa tayo tumaan dito. Kaya wala pwede magmalaki. Alam ko yan. Kaya pwede harapin. I tell you, wala pa. That's why it's very important for us to go along with the cloud, to go along with the ark, to go along with the pillar of fire. And that is very important. Kapag nasa ilalim tayo ng ulap, ang init sa buong maghapon ay puprotektahan tayo. Pag nasa ilalim tayo ng apoy, ang mabamis na hayop, hindi makakalapit sa atin. And the Ark of the Covenant is a symbol of God's glory and presence. So we must be very sensitive that. Oh God, nasa ng presence mo. Sabi mo sa tabi mo, ang protection mo at pagpapala mo pag nasa presence of God ka lang. Sabi mo sa tabi mo, ang protection mo at pagpapala mo pag nasa presence of God ka lang. Another prophetic message. Everybody say prophetic message. Quiet time po ito eh. Quiet time. Pag nagbabasa po ako ng Bible, nire-relate ko po sa panahon natin ngayon. Tapos nire-relate ko sa church. Sabi ko, ano ibig sabihin ito? Paano ito? Pakinggan. Sa Book of Judges, may isang prophetess, si Deborah. Siya yung judge. Ngayon, meron siyang general o captain na magdiligma ng Israel. Kaya lang nasa ilalim sila ni King Jabin. Dahil namamatay si Ehud, sumuway na naman gumawa ng evil ang Israel. Kaya 20 taon, sinakot sila ni Jabin. Ilang taon? Hindi na kailangan mag-20 years ang resulta ng COVID-19. And after 20 years, pakinggan, they cried out to God. When they cried out, the Lord listened. Kailangan ba 20 years para mag-cry out? Para pakinggan tayo ng Diyos? Ngayon pa lamang, ini-instiran na tayo ng Diyos. Mag-apoy ka, umiyak ka, malalangin ka, para matapos na to. Because unless you cry out, God will not help us. Sabihin ko sa inyo. Are you with me? Unless we cry out, God will not help us. This will continue. And we will not know what to do after this. So we need to cry out. We need to pray. To be devoted in prayer. To persevere in prayer. To be sincere in prayer. Pray, pray, pray. 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 That's the only thing you can do and I can do. To pray. Engage God. Let God intervene. Let God come. And do wonders. An amazing thing. Gusto ba namin gumawa ang Diyos ng mga magagandang mga bagay, amazing things sa panahon ito? Alam niyo po ba? Pag gusto mo makaranas ng himala, kailangan dumating ka sa sitwasyon na kakailanganin yung himala. Hello? Alam niyo po ba sa iba, ang isang libo ay himala? Kung wala
lang na may sain, at wala nang laman ng bangko, at umiyak ng anak mo, ang 1,000 ay himala. Pero ngayon sa may pera, relax lang, 1,000, meron pa ako. Hindi ka himala. Ay, tayo depende yan. Kaya kung kailangan mo ng himala, dadalhin ka ng Diyos sa lugar at pagkakataon ng himala. At eto ngayon, papunta tayo sa panahon ng himala. God will do amazing things. That's why we need to go along with the ark. Only in the presence of God, the amazing things and the supernatural things of God shall happen. Only in the presence of God. Nasakop sila 20 years. So, umiyak sila ngayon. Sabi ni Deborah, Barak, sumugod ka. At akihin mo si Jabin, na pinangungunahan ni Sisera, yung general niya. Sino general ni Jabin? Sino? Sisera. Sabi ni Deborah, Barak, iligaw ko aakitin ko siya, o kaya punsungan ko siya, para i-challenge ko siya, pero ang totoo, dadalhin ko siya sa'yo. So, ikaw na ngayon ang papatay kay Sisera. Okay ba yun, Barak? Sabi ni Barak, ayaw ko. Gusto ko kasama ka. Pag sumama ako, ang glory at honor hindi mapupunta sa'yo. Kasi babae ang lulupig kay Sisera. Hindi, kailangan kasama ka. O sige, sinasabi ko na sa'yo, pag sumama ako, sa babae mapupunta ang glory. Anong sabi? Kanino ang honor? Okay. Sumugod si Sisera. Sumugod si Deborah. Sumugod si Barak. And the 900 iron chariots ni Sisera ay nalupig nila by sword. And that's himala. Alam niyo kung ba't himala? Yung chariots niya, iron, may mga blades sa paligid. Isipin ninyo, kaya sila ay nakatabak lang, nakasword. Maliban marami silang pana, o sibat, malayo pa, magigaling sila. Pero nalupig nila. Sa madaling salita, tumakbo si Sisera! At tumago siya! At pumunta siya sa isang lugar ng mga Kenites, yung mga kamag-anak at lahi ng biyanan ni Moses. Dahil si Jabin ay kaibigan at magandang relasyon sa mga Kenites. Kaya lang ang Kenites may loyalty sa Israel. Dahil si Moses ay manugang ni Jethro. Tumakbo ngayon si Sisera on foot. Pagtakbo niya nakita siya ng tent. Umiliwalay kasi yung si Jael na Kenites. So, yung kanilang tent nasa iwalay. Tapos, nakita ngayon siya ni Jael. O, Sisera, tumatakbo ka, huwag ka matakot. Pumasok ka dito sa tent. Pagkatapos, binigyan niya ng gatas. Pinainom niya, tapos binigyan niya ng cooker. Kinumulan niya. Sabi ni Sisera, tumayo ka sa pintuan ng tent. Pag may naghanap, sabihin mo, wala. May tawag mo na dito, wala. Okay? So, natulog si Sisera. Nakatanga siya kay Deborah. Pagtulog niya, nakapikit siya. Kinuha ni Jael ang kanyang pagtagos o yung metal na para makirni ang tent. Yung pinapako sa lupa. Kinuha yon kasama ang hammer. Tapos natutulog siya. Dito sa noo, ipinaon. Hindi ang tent. Pinaon yung pako, yung malaking metal. Pinaon sa ulo ni Sisera. Tapos dumatay ngayon si Barak. Patay na si Sisera. Namatay sa kamay ng isang woman. I tell you, sino man dito may asawa, pag nakinig ka sa asawa mo, nagtulungan kayo, makikita mo, mamamatay ang mga kalaban natin. Ano man ang umaatake sa ating pamilya. Hello? Because the enemy shall fall in the hand of the woman. Are you with me? So it's very important to listen to the women. Ay, hindi babae yun yata. Ang sabi ko, it's very important to listen to the women. Because the enemy will fall into the hands of the women. The woman. Si Barak ang sumugod. Siya ang pumatay sa mga
talagang destined ang leader sa kamay ng woman. Yung kalaban. Kaya any territorial power or darkness, pakinggan ang mga asawa natin. Pakinggan ang mga nanay natin. Hello? Parang hindi mo na. Pakinggan ang mga nanay natin. It's very important now. Alam mo kung bakit? Prophetic yun eh. Prophetic yun. Deborah is a prophetess. So whatever is happening, nagkaroon siya ng leading, it's a prophetic word. Okay? So that, like the time of Joshua, we need to fix our eyes on the Ark of the Covenant to stay under the covering of the fire, pillar of fire and pillar of cloud, and remain focused on the Ark of the Covenant. Okay, Romans chapter 12. This is now my instruction. This is now the advice. Ito prophetic message lang, advice na rin ito. Diretso. Okay? Sa Romans chapter 12, verse 11 and to 13, kinakausap ang mga naglilingkod sa Diyos. Kinakausap ang mga may galing, may kakayanan, may gift, may anointing. Okay? At kung sino man dito, sino dito ang sumasamba kay Yahweh, naglilingkod sa Panginoong Kristo, andito ka ba? Ginagamit mo ang oras mo at kakayanan mo para magamit ng Diyos sa oras na kailangan nito. Are you doing that? Okay. Kayo dapat kausapin. Ako dapat kausapin. So, ganito po yan. Sa panahon ito, we are serving God. The fact nandito ka ngayon, it's because you are serving God. Kung serve mo ay ang building na ito at ang pangalan ng church o ang organisasyon, hindi ka pupunta rito katulad ng iba. Kasi ang church sa pinagilikuran nila ay organization. Pero tayo ang pinagilikuran mo ay Diyos na buhay. Amen. Romans 12, 11 to 13. Yan ang naman ng Romans 12, 11 to 13. At ganyan ang salansan ng verb sa original language. Pero, sa mga translations, nauna ngayon yung, balik mo nga sa isa pa, taas. Yan. Yan yung original, yan yung translation na mababasa natin. Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted in prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Pero, sa original, in hope, rejoicing. In tribulation and hardship, enduring. In prayer, persevering. In need, contributing, practicing hospitality. Okay? So, itaas mo na. Everybody say family. Everybody say togetherness. Okay? Pakinggan niyo po. This is our advice to them. Sabi mo sa kami mo, hindi ito kaya ng hiwa-hiwalay. Kahit sa lahat sa buong body of Christ sa Pilipinas, sinasabi natin, hindi ito kaya ng hiwa-hiwalay. At sa buong Pilipinas, government, spiritual religious group, educational authorities, at lahat ng tao sa Pilipinas, lahat na may influensya sa Pilipinas, sinasabi namin, hindi kaya ito ng hiwa-hiwalay. We cannot face it. We cannot overcome. So we need to be together. Okay? Ito ngayon ang payo sa kalagayan natin. Una, huwag maging tamad. Hindi ito ang panahon para maging tamad. I tell you, ang tamad ngayon, hindi magsusurvive. Mahihirapan sila. Ang tamad, huwag pakainin. May mga nanay ba dito? Ang tamad, huwag pakainin. Ako ba may sabi o Bible? Ako may sabi o Bible? Hindi ako lang kasi magalit sa akin yung mga tamad. Bakit naman? Pinaistin nyo kami sa bahay kasi hindi nyo kami papakainin. Kaya na ito ang payo sa atin lang. Work hard. Don't be lazy. That's a verse. Pag merong nagtamad-tamaran ngayon sa hirap o mga panahon na dadaanan natin, magpapahirap pa sila lalo. Kailangan tayo maging masibang. Kailangan tayo tulong-tulong. Gusto ko makarinig doon ng pagsanayan.
salvation ang parating pa. Hindi ito, hindi ngayon. Nakita nyo parang, hindi pa na-lift eh. Hindi pa tayo bumalik sa mga trabaho. Hindi nyo ba alam kung anong kondisyon ng mga kumpanya? Hindi nyo ba alam? Kabalag lang tayo ng mga kasama natin, kapamilya natin sa church, nasa food supply sila. Okay? But other companies, I tell you, we need to work hard. Pag masipag ka, mayroon kang pagkakakitaan ulit. Pag hindi ka nagsipag, hindi tayo nagsipag, ay nako. Una, lilipan ng plato. Papunta sa'yo. Hindi papunta sa bintana. Papunta sa'yo, lilipat ng plato. Tamad ka! Pag hindi ka nagising na sigaw, ang plato ang gigising sa'yo. Okay? So, I'm just joking. Pero, huwag natin antayin na mag-away-away tayo dahil may tamad sa bahay. Hindi ito ang panahon. Magsipag tayo. Ngayon pa lamang, i-cultivate na ang kasipagan. Maglabag ka. Sarili mong gamit, laban mo. Mga hugasan mo. Mga dapat gawin mo na. Pinakita mo, nasagin mo na, natalisyon mo na, sira, nakakala. Anong ginawa mo? Pagdating sa trabaho, magsisipag ka, pero pag sa bahay, hindi tayo ganun masipag, hindi tayo mabuon yan. Alam niyo ba yung iba? Pag sa trabaho, napakasipag. Pagdating sa bahay, ayaw kumilos. Ano kaya yun? Dahil doon may bayad. Dito walang bayad. Pero ang pagmamahal ng iyong asawa ay malaking bayad. Walang naman. Oh, wala kang bayad. Mahigit pa sa bayad. Ang blessing sa iyo. Kasi ang nanay mo, ang tatay mo natuwa sa iyo. Nagkong Proverbs, alam niyo po ba, ang anak na sa panahon ng kag-ani ay natutulog ay isang sumpa sa kanyang magulang. Anong sabi ko? Natutulog sa panahon ng araw ng harvest, natutulog yung anak. Sabi sa Proverbs, sumpa. Pero ang anak na masipag, napapakinabangan, sila po ay pagpapala. Sino ito ang gusto maging pagpapala sa kanyang asawa, sa kanyang magulang? Amen. Do not be lazy. Verse ito. Huwag yung sabihin, ano ba naman yan si Dan? Nagpapatama na naman, hindi. I tell you, instruction ko ng Diyos. Ayan ang verse yan. Kaya i-check nyo. Don't be lazy. Work hard. This is our season to work hard. Number 2, serve the Lord with burning spirit. Everybody say, burning spirit. Sa ibang translation, with fervent spiritual fervor. Be aglow, be on fire, burn with passion. Hindi ko panahon para maging malamig sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoon. This is the time to be passionate, to be burning. Pakita natin ngayon na meron tayong Diyos at pag naglingkod tayo, todo na to. Amen. Ay hindi, inato ko ngayon. Ay ngayon meron akong gagawin. Ay tell you, marami tayong lahat ginagawa. Lahat tayo pagod. Lahat tayo inaantok. Alam mo ba ang antok hindi nauubos? Sino rito hindi inaantok? Pag sumakay kayo sa bus, o sa kotse, maliban nyo nag-drive. Talaga naman, kahit si katabi ko, kahit si Tayo Erwin, katabi ko, tulog yun. Si Tayo lang, hindi matutulog. Pag nag-drive ako, kung meron na siya manibela at saka preno, saka clutch, at saka accelerator, talaga siya na mag-drive. Pero what I mean, wake up yourself. Wake yourself up. Isingin mo ang sarili mo. Hindi na ang panahon para, kaya pag inantok ka, matulog ka na maaga, huwag ka magpuyat, tapos kinabukasan ang dahil gagawin sa kakapuyat. Ano ba naman yan? Hello? Work hard. Hindi ito ang panahon para maging tamad. I tell you, maniwala kayo sa sinabi ko. Hindi magpa-prosper ang tamad ngayon. Mahirapan ang buong pamilya niya, ang
ang asawa niya, ang anak niya, ang mga magulang niya, mahihirapan. Kaya we need to work hard. Lahat ito para sa atin. Pero pag nagtrabaho tayo sama-sama, maiibsan ang burden. Matatapos ang dapat matapos, aangat tayo. Wala munang pelikula, wala munang TV, wala munang entertainment. Nung binagsakan ng bomba, ang Japan, ang Hiroshima at Nagasaki, umuwi ang lahat ng sundalo at ibinano ng mga Hapon ang kanilang bansa. 2 beses lang sila kumain. Agahan na tanghalian at hapunan na tanghalian. 2. Brunch. Saan nila galing yung brunch? Kakain 2 beses lang. Walang sine, walang entertainment, walang sports. Sarado, puro pagsisipag ang Japanese. Kaya by 1960s, sila na ay namumuna na sa komersyo. 1970s, 1980s, number 1 na sila sa electronics. Pero wasak sila. Binagsakan kayo. I tell you, binagsakan kayo. Anong buong ba yan? Gusto nyo i-check kung ano yung tsura ng Japan? Pero nakaahon sila. Alam nyo kung bakit? Nagtulungan sila. Nagsipag sila. At ito yung panahon ngayon. Gusto natin umunlad at umahon. Gusto natin sumagana. Gusto natin makita ang pagpapala at kapangyarihan ng Diyos. This is the time to work hard. To pray. Serve the Lord with burning spirit. Huwag na ngayon maging malamig. Ito na ang panahon para maging mainit. Alagaan natin yung passion. Hindi pag nasa church tayo, di ba? Sarap, di ba? Umulundag pa tayo. Ipapakita tayo ng sigla. Pero pagdating sa bahay, hindi mo nahawakan yung Bible mo. Tinignan ka, halos hindi ka nag-pray sa buong isang linggo. Tapos dito, para lang sa churches, di ba? Pwede tayo mag-project, spiritual tayo. It's not the time to be like that. We must burn. We must be passionate. We must be on fire. Amen. I say, we must be on fire. Hindi kaya yun yung kalagayan. I say, we must be on fire. Okay, I'm just stirring up. Rejoice in your hope. Rejoice in your hope. Be patient in your trouble. Persevere in prayer. Ano ba yun? Meron ba sa baba? Ayan na yun. Ayan na. Okay? Rejoice in your hope. Ang hope, galing sa faith. Ang faith, galing sa vision. Kaya sabi mo sa kami mo, alagaan mo ang magandang nakikita mo na sinabi ng Diyos. Bakit? In that vision, andun yung faith. Pag may faith, may hope. Pag nawala ang faith, nawala yung vision, walang hope. Pakinggan, hindi ibang panahon para mawalan tayo ng hope. This is now the time that we must have plenty of hope. Alam mo kung bakit? When you lose hope today, you will not trust what is about to come tomorrow. Then wala pa. Ngayon pa lamang, hinihinalo ka na. If you want to be alive, at makita mo that the Philippines will become the America of Asia, alagaan mo ang iyong hope. Are you with me? Sabi mo sa magkabila, alagaan mo yung pag-asa mo. Be patient in trouble. Be patient in trouble. Pasensya na. Talagang dadaanan natin to. Huwag tayo mag-isip ng iba. Hello? Bagamat may mga dapat sisihin talaga. Hello? Ano ba naman yan? Bakit ba pinalabas pa ng Wuhan? Ano ba gusto nila mangyari? Hindi ba nakakaintindi yung aming kumpanya? Hindi ba alam ng aming kumpanya? So, marami tayong sisihin. Pero be patient in trouble. Kasi hindi naman matapos yun eh. Okay, be patient. Everybody say, I will be patient in times of trouble. Persevere in prayer. Please, pilitin ang sarili mag-pray. Ano sabi ko? Pilitin ang sarili mag-pray dahil doon ka makakakuha ng answered prayer. Sino gusto ng answered prayer sa mga panahon ito? Oo, pag gusto niyo ng answered prayer, pero kailangan tayo mag-pray. Pag hindi ka nag-pray, magkakaroon ka ba ng answered prayer? Walang i-answer. Ano ba? Anong i-answer? Wala ka namang pinag-pray.
Pero mapalad yung mga nagpe-pray. When you ask, keep on asking. When you seek, keep on seeking. When you knock, keep on knocking. Ang ibig sabihin hindi isang beses lang. We need to do it again and again. Persevere. Wala pa? Bakit ganun? Wala pa? Eh wala pa eh. Lulubog ka ulit. Alam niyo po si Daniel? Nag-pray. Makalaya ang Israel sa captivity sa Babylon. Magsi 70 years na. Nag-pray siya. Ang sabi ng anghel, nung unang araw, nag-pray ka, sinagot na ang panalangin mo. O sinagot na pala eh. Eh bakit inabot ng 21 days? Bakit inabot ng 21 days? May territorial demonic power, humarang. Kaya papunta na yung sagot, pag tumigil ako mag-pray, hindi ka nag-persevere, nawala na. That is why we need to persevere in prayer, persevere in times of trouble, be patient, in hope, rejoice. It's time to rejoice. Alam niyo ba, lumulundag kayo, sumasayaw kayo, nag-rejoice kayo, naiinsulto si Satanas. Ano ba naman, parang hindi effective yata, yung binatang ko sa ganitong mga layan. Hindi mo effect, kasi talong-talong pa, hindi pa, bless pa, blessing, rejoicing pa. Alam niyo mangyayari? Maiinis si Satan. Ang sasabihin niya, titigilan ko na muna to, ako naiinis. Ganyan ang ginawa niya kay Jesus. Kung hindi niya makaya si Jesus, ang sabi, and the devil left and waited for an opportune time. Bakit siya umalis? Hindi niya makaya eh. Nag-antay na lang ulit. Share what you have with God's people. Practice hospitality. Okay, Acts chapter 2. Tingnan niyo ang nangyari sa Acts chapter 2. They are a family. They are together. 42 to 47. And chapter 4, verse 32 to 35. For Acts 2, 42 to 47, Acts 2, and Acts chapter 4, 32 to 35. Pareho lang nangyari dyan. Everybody say, they devoted themselves to pastoral teaching. Tama ba? Ano nakalagay? They devoted themselves to pastoral teaching. I tell you, sa panahon ito, mere pastoral teaching will not do enough. This is now the time for apostolic teaching. Kasi foundation yun, mas matatag yun. Okay? At makinig yung mga nagpapastor din. Kailangan magpalit sila. And they shift now to apostolic teaching. Because kaya nag-survive at nag-prosper ang church, sa early church, it's because they continue in apostolic teaching. And apostolic teaching is different from mere pastoral teaching. Hindi yan regular na prayer or kind of teaching. We need to have that apostolic teaching. It's a deeper teaching. It's a strong teaching. Okay? Now, and they fellowship together, they break bread, okay? At, tingnan natin, and they break bread and prayer. Everyone was filled with awe, many wonders and miraculous signs. Ito na yung panahon ngayon. Maraming himala mararanasan natin ngayon. Kasi maraming kakailanganin ang himala. Kasundan niyo po ba? This now the time we will need more miracles, and therefore many miracles will happen. Okay? Okay? There you go. And believers were together and had everything in common. Okay? Sama-sama sila, they have everything in common. Okay? Next. Selling their possession and goods they gave anyone as had his need. Okay? 46. Every day they continued to meet together in temple courts, broke bread in their home, and ate together with glad and sincere heart. Last verse, 47. Praising God and enjoying the favor of the people, and the Lord added unto them their number daily those who were being saved. Sama-sama sila, nag-fellowship sila, sumasama sila, at walang nag-isip ng akin ay akin lang. Acts chapter 4, verse 32 to 35. Everybody say apostolic. Okay, sorry. Everybody say apostles' feet. Everybody say apostles' feet. Sabi kanina, apostles' teaching. Makikita nyo dito, apostles' feet naman. Ano na yung parang nagano? Ano yung apostles' teaching? Ano yung apostles' feet?
Hindi ko yan sinasabi dahil may gift ako na apostolic. Sinasabi ko yan kasi yan ang kailangan ngayon. Hindi na umubra yung regular church lang. We need a kind of church that is founded on apostolic teaching and doctrines. Okay? And all the believers were one in heart and mind. Sinasabi natin ngayon, ito ang panahon natin ngayon, we cannot do it ng iba-ibalay. The government and the media and the business sector and the education and the military and the society, hindi pwedeng kanya-kanya. And the business people, yung mga bilyonaryo, yung mga mayayaman, wala kami pakialam sa inyo, wala kami pera. Kailangan nilang makiisa upang hindi nila makita na ang bayan nila ay bawasak. Ano nga ang mo? Aapat kayong bilyonaryo, 10 kayong natira sa Pilipinas, pero kayo na lang ang buhay. Wala nang ibang tao. Pero bang gusto? Hindi. Now this is the time to be together. All the believers, lalo na mga churches, body of Christ, nag-iwala. Ayan. 4 ang organisasyon sa isang bayan. Now, this is not the time to be like that. We cannot face this. Ito ang problema ito na niwahiwalay ang churches. We need to be believers in one heart and one mind. Only then. And no one claimed at any of his possession was his own, but they shared everything they had. Everybody say, distribution of wealth. Okay, pakinggan nyo. Yeah. Are you ready? Ready na kayo? Kasi itong mga nililinis natin dito, inuuna na natin para bago dumating. Okay? What is about to come, pero tayo, okay, mag-alala, tayo anak ng Diyos. Amen. Tayo nasa Goshen. Amen. Miracles will happen and blessing of the Father ay para sa atin. Amen. Pero, pakinggan, when it comes to the nation as a whole, sa kabuuan, okay, hindi ito kaya ng iwahiwalay. Ang parating ay hindi pa tayo dumaan sa ganitong kalagayan. Naintindihan niyo po? Kaya hindi ito kakayanin na tutulad ng pangkaraniwang mga solusyon. May 4 na bagay na pwedeng gawin para makaahon ang bumagsak na ekonomiya at di mawasak ang bansa. 4. Okay? Una, higpitan ang sinturon. Ano ibig sabihin ng higpitan ang sinturon? Okay? Medyo magtipid-tipid na. Kung 2, ngayon 1. Kung buo, ngayon kalahati. Kung marami, ngayon medyo kaunti. Hindi naman ibig sabihin na wala na. Pero maghihigpit na ang sinturon. Hello? Kung kayo ay may pera, tipid-tipirin. Huwag muna, hindi kasi maganda yung offer, dapat dito. Huwag muna, hindi ba natin alam ang susunod na mga mangyayari? Hello? Kaya ang may cash ngayon, ang may pinakamagandang posisyon upang siya hindi na mag-survive para lalo pang yumaman. Alam niyo kung bakit? Everything shall be bargain pagkatapos nito. Narinig niyo yung sabi ko? Everything shall be bargain. Yung lupa na yan, yung bahay na yan, yung kotse na yan, yung ari-arian na yan, yung mga bagay na yan, makikita nyo magbabargain. Kaya kung may pera ka, panahon na. Doon makikita. Pero pag nabili tayo, isipin natin na yung binili natin, maibebenta natin para kumita pa tayo. Are you with me? So, higpit ng sinturon. Fasting din pag may oras. Okay? Isipin mo, ang isang fasting mo, magkano ang isang meal mo? Tatanong na ito, iba tayo eh. Magkano ang meal mo? Yung iba, 35 lang ang isang meal. Yung iba, 100 ang meal. Alam niyo po ba na may isang meal na 4,500? Isang meal? Restaurant sa Tagaytay, 4,500. Isang plato lang. Kaya iba-iba ng meal. Ngayon, magtitipid tayo. Hindi na tayo pumunta sa ganon. Pero salamat. Kahit nagtitipid tayo, bumubuhos ang ulam at pagkain.
ginastos natin ng basta, binigay yan, dumating Amen? Hello? So, ganun lang yun. Lumaki na, mag-rejoice ka kasi the Lord is blessing us. Pero naghihigpit ka, okay? So, higpit na, tapos tipirin ng pera, may cash ka ngayon, dagdagan mo pa, madagdagan pa ma, hanggang maaari hindi mo yung maghalaw. Are you with me? Gumawa ka ng paraan na meron kang makukuha pang iba, halos hindi mo magagalaw ito. Kasi pagkatapos nito, bargain ng maraming bagay. Yung gusto mong mabuling lupa na 4 na milyon, baka 1.5, 2 million, ibigay na yan sa'yo. Oh. Yung kotse na 2 million, ibabargain sa'yo. Kaya pala inintip ko ito. Gusto ko pa naman bumili ng kahit mahal. Nakuha niyo po ba? Kaya maganda ba yung nanilid ka ng Diyos kahit sa paggastos mo sa pera? Mapalad ka. Mapalad tayo when we are led by God. Kahit sa paggastos ng pera natin, we need the leading of God, the Holy Spirit. Okay? Okay. Ang una, mag-impet. Pangalawa, everybody say, cancellation of debt. Para mag-survive ang bumagsak na bansa sa ekonomiya o kabuhayan ng mga tao, una, mag-impit ng sinturon. Pangalawa, mag-cancel ng mga utang ng iba. Parang, Amen! Oh, sana yung mga nag-amen sila yung mga pautang. Alam niyo kung bakit? Hindi na nga makakabayad yan. Makakatulong ka kapag pinatawad mo na lang yan. Kasi habang iligipit mo siya, pinipilit mo sa kanya, isipin mo, isa lang siya. Sa buong bansa, ilan ang may utang? Lalo na sa Amerika, estudyante pa lang, may student loan na. Puno na sila ng utang, student pa lang. Halos lahat utang. So, para umahan ng bansa, ang pangalawang hakbang, ang una, mag-impit ng sinturon. Kasama sa church niyan. Tinuturo ko na po dito, sinasama. Pero nakuha ko din yan sa iba. Research yan. Okay? Mag-impit ng sinturon, pangalawa, magpatawaran ng utang. Kung ako magpapatawad ng utang, ikaw magpapatawad ng utang, isipin ninyo, kung 100 ang may utang, 80 ang pinatawad ng may utang, anong mararamdaman ng community? 80 sa kanila, wala nang utang. Gaganahan lalo magtrabaho, sisipag ba? Inspirado ulit, amen? Maisipin nyo yung resulta niyan, kaya ganyan po ang parating, magpapatawaran sa utang. Kaya sana yung mga may pautang, magpapatawaran sila. Pero depende rin yun, titingnan pa rin yun. Okay? Wala na kayo, pinapatawad ko. Hindi naman ganun siya. Okay? Pero what I mean, it should be part of our being together. Pag hindi tayo mamalasakit sa isa't isa, and we are not a family, we are not together, sino magpapatawad ng utang? Ano? Lalo na yung susunod. Pakinggan nyo, tanongin nyo kung ano po yung susunod. Ano yung una? Para umahon, at muling sumigla, at mabuhay ang ekonomiya, at kabuhayan, when I say ekonomiya, kasama yung bahay mo at bahay mo, yung pamilya mo, kasi kasama tayo dito. Huwag na isipin, ekonomiya parang nandayo mo. Andito ka ba ngayon? Isipin mo pag pinatawad nila sa lahat ng utang mo. Sino ba yung mga loan? Loan ng bahay mo, loan ng kotse mo, loan ng edukasyon ng anak mo, loan ng TV mo, loan ng cellphone mo, pati underwear ba yan? Ay maniliit na sila na Avon, Red Logo, ano yung ba yan? Ang dami na naman. Isipin ninyo kung patatawarin lahat ng loan. Sisigla ba ulit? Ha? Parang ayaw i-cancel yung mga debt. Gusto nyo ba i-cancel na? Sino nito gusto i-cancel kung meron kang loan? In the name of Jesus Christ, dahil sa iyong pananampalataya, isa ka sa mauuna na makikinabang dito. Cancellation of debt. Pangalawa, kaya pa? Distribution of wealth.
Anong sabi ko? Para umahon, alam niyo kung bakit? Halimbawa, buo, 100% ang kayamanan ng buong mundo, 100%. Pakinggan, sapat ang kayamanan ng mundo para mabuhay ang mundo. Nasundan niyo po ako. Kaya lang, 99% ng tao sa mundo, pinag-aagawan ang 10%. Ano sabi ko? 99% ng tao sa mundo, pinag-aagawan, pinaghahati-hati ang 10%. Nakanino ang 90%? Ang 90% ng kayamanan ng mundo ay nasa 1%. The billionaires sa buong mundo. That 90% of the wealth of the world is in the billionaires' hand. 1% lang sila. Ito ngayon. Ang parating ay ganito, para masolusyonan, umahon at kumanda ulit ang kabuhayan, kailangan mag-distribute ng wealth. Alam niyo yung ginagawa ni Francis Marcos na nagbibigay siya? Ano sabi niya? Marami ako nito, nagbabawas lang. Yun yung ibig ko sabihin. When the billionaires and the millionaires will distribute their wealth to others, then the company, the economy, ang bayan mo ay aangat ulit. Okay? At ang panghuli, wala tayong kinalaman doon, ang Bangko Sentral, mag-print ng pera. Para may ulit-ulit na pera. Dahil kaya nga, kahit pumasok ka sa trabaho, wala namang order. Walang order. Wala kayong gagawin, walang order. Gusto mo pumasok, wala namang order. Bakit walang order? Walang bumili. Kaya pag may bumili, may o-order sa'yo. Pag may order sa'yo, may trabaho yung mga tao. Dahil may trabaho yung mga tao sa kwento, may bili ulit sila. Pag bili nila, may o-order na naman. May gagawa. Kaya iikot lang yan. Okay? And that's what about to come. So, everybody say, we are not in the economy of this world. We are in the economy of the kingdom. That's why we're teaching differently. When we give, we shall receive. Pressed down, shaken together, and running over. That is kingdom economy. At effective yan. At nasubukan na yan. Kaya nga ngayon, we must continue in our practice of the kingdom economy. Kingdom economy is effective. Hindi siya nakakasama. Kaya nasabi ko sa inyo, I will end with this. Papalad ang mga masayang nagbigay sa mga nakaraan. Yung mga nag-tithes sa nakaraan ng palad. Ngayon nila masusubukan ang Diyos na nagpapasumbong sa kanila. And God said, that's me. So ganun din, kailangan tayong bumawi. Kaya lang sasabihin mo, paano ako babawi? Ngayon pa ako babawi. Part yun ng discipline sa akin. Nung marami kang pera, hindi ka masyadong nag-tithe. Ngayon wala ka ng pera, ngayon ka babawi. O di mas mahirap. Nakuha mo ba? Mas madali pa pala nung panahon ngayon, nung meron. Hello? Kaya bahagi na yun ng discipline ng Diyos. Pero kung nakalusot ka dyan, Father! Hindi ko ito sasabihin para gawin niyo po sa akin. Nagkaroon ng tagpumpong sa Israel. May isang widow na may isang anak. Isang dakot na harina at kaunting mantika. Meron sila. Pumunta siya doon sa kakahuyan at kumuha siya ng mga panggatong. Sabay dumating ang isang prophet. Ang sabi ng prophet, anong ginagawa mo? Ako po ay nagkukuha ng dakong. Para saan? Meron po ako isang dakong na harina at kaunting mantika. Lulutuin ko po ang harina na yon, tapos papakainin ko ang aking anak at ako, tapos mamamatay na kami. Anong sabi niya? Ano ibig sabihin? Last na yun. Nakuha niyo mo ba? Sabi sa kanya ni Elijah, bigay mo sa akin yan. Hello? Pakainin mo ako. Ako muna. Ano kaya? Kayo yung video. Alam niyo, masarap na yung nagbabasa.
mamatay na kami. Isang linggo na. Tapos, ibigay ko sa anak ko at sa ako, tapos mamamatay na kami. Tapos sabi ng prophet, unahin mo ako. Ha? Tinignan niya ngayon. Baka naman pwede magkasya ng tatlo. Alam niyo, ginawa ng widow, binigay niya. Niluto niya. Simula nun, ang kanyang lagay ng langisa hindi naubos. Ang kanyang lagay ng arena hindi naubos. Ano yung vision ba yan? Panaginip, pangarap o totoong mangyayari? Sa ulit ko. Pangarap ba yan? Vision o totoong mangyayari? That's not a vision. It's a real story. Bakit pag gano'n ang Diyos? I tell you, you live in the kingdom. We live in the kingdom. The economy of the kingdom is different. Okay? So sinabi ko yan sa inyo, hindi para gawin nyo at nag-ano ako. Pero pinakikita ko lang sa inyo, ganyan mag-isip sa karya ng Diyos. Kaya iba nga talaga. Iba nga talaga. Kaya nga, iba rin talaga tayo. Hello? Meron akong kausap. Sabi niya sa akin, sabi ko, ano, kamusta? Ang pagkain ninyo, nakikinig kayo? Ang sabi niya sa akin, ay nako, sige dating, kung kailan COVID-19, saan ang nandaan pagkain natin? Ano, dinaig pa ba yung walang virus, walang COVID, hindi lockdown? Daig na daig! Nagsasama naman daw sila sa check-in. Baka daw tubuhan na sila ng balayo. You know, God is good and works in miraculous way. Minsan di natin maintindihan, pero kung kasama kayo sa pamilya ng Diyos, ganyan po talaga. Miracle after miracles, wonders and amazing things will happen. Paano kung ngayon dumating ang gold? Ano na kaya ang mangyayari? I tell you, God is going to do something different na mabubulan tayong lahat. Kung kailan nangyayari yung ganito, kung kailan lumuluhod, kung kailan umiiyak, saka natin makikita ang paluwalhatian ng Diyos. Hindi ba ganyan yung Bible? Nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Hindi naman sa panahon na sila ay nagtatagumpay at laging sagana, and then the miracle and the glory come. I tell you, the light of God's glory came when there is darkness all over the earth. And there is famine. Taggutom. Aagawan ng dalawang nanay. Ano nangyayari? Sabi ng isang nanay, pumunta sa hari. Hari, sawayin niyo po ang babae ito. Bakit? Anong problema yung dalawang nanay? Kahapon, kinain namin yung anak ko. Sabi niya ngayon, ay anak daw niya. Itinagawa ba ng anak? Alam niyo kung ginawa ng hari? Inapak ang kanyang laki. Hindi ang vision ko. Ang hinanting si Elisha. Pero sabi ni Elisha, bukas, magiging mura ang bilihin, sasagana ang pagkain, sapagkat ang Diyos ay gagawa ng himala. Alam niyo po sabi ng general kay Elisha, kahit kumilos ang Diyos, hindi yan mangyayari. Sabi ni Elisha, makikita mo bukas, pero hindi mo matitikman. Bakit? Nag-doubt ka eh. Hindi lang siya nag-doubt, inisulto niya yung word. Pinabukasan. Sabi ng dalawang ketongin, pag nag-stay tayo dito sa Israel, mamamatay tayo sa bulong. Pag pumunta tayo doon sa kampo ng mga kalaban, papatayin nila tayo. So dito mamamatay tayo, doon papatayin tayo. E di pareho lang. Naman nyo ba? Sa naman, alam mo may mga ganyan mag-isip? Magpalain sila ng Diyos. Sabi ng dalawang katawin, mahala na. Kung patayin tayo, hindi patayin tayo. Pagdating nila doon, ang mga tent ay walang tao. At ang mga pagkain, damit, sandata ay nangalat. Yung pala, nagtakbuhan lahat sila.
Kasi dumating ang malakas na tunog at hindi na lang akala nila kung ano na, binubyo na. Meron palang ginawa ang Diyos na himala. The angels are sounding, they're marching, whatever, until they run away. So sabi ng mga dalawang kibangin, pinasok nila yung isang tent, pinasok nila yung pangalawang tent. Sabi nila, sobrang dami ng pagkain, marami na akong dito, may pilak, may bagong damit. So sabi ng dalawa, mali ang ginagawa natin. Kumakain tayo ng sagana, habang talang magugutom ang buong syudad. Pumunta tayo doon. At sabihin natin sa kanila, sagana ang pagkain. Pumunta ang dalawang kibangin. At pagdating doon, sa gate pa lang, i-interview na sila. O bakit? I-interview na sila. Pero ay pagkain doon. Sabi ng hari, sige, subukan ninyo, padala nyo. At nung pumunta ron yung mga nag-check, sabi na, totoo po, hari, maraming pagkain, maraming dito, maraming damit, maraming sandata. Takbuhan ng buong bayan, ang dami ng kanain. Tapos yung general nakatayo sa gate. Nung nakita niya yung mga tao, nakita niya ang pagkain marami, nakita niya ang mga tao, madami din. Tapakan mo siya. Kasi nadaanan siya sa gate. Sabi mo sa tabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung nakarinig, pero hindi na naniwala. Ikaw yung nakarinig at naniniwala. At dahil doon, bahagi ka sa biglaan pagpapala na hindi malilit. Biglang pagbabago